Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli makakasama pa rin po ninyo ang TLC team, ang programang hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division. At kasama pa rin ninyo ang Rax Barca ng Yakan Translator at siyempre ang aking co-host. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Magandang hapon po ng Friday sa ating lahat at welcome po muli sa ating programang Kapatid, Language Connect. Noraine Lambitan po ang Maguindanao translator ng Translation and Interpretation Division. At meron tayong guest today, no? Yes, Unahin okay. natin ang ating guest for today, no? Pinakahihintay natin ngayon. Ayan. So, eto po, mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan po nila ang ating imbitasyon at masaya tayo na naging panauhin natin ang isa sa mga nakakasanayan natin na sila yung nag-i-interview. But this time, mga kapatid, tayo naman po ang mag-i-interview sa kanila dahil sila, yes, sa Rax, sila yung nagpo-promote ng Bangsamoro culture and history through their program. Sa national radio yan, Isa sa mga batikang host ng Salam Radio, si Kuya Nords or Sir Nords or Nuruddin Maguindanao ang ating magiging panauhin po sa araw na ito. So, I believe Assalamualaikum Kuya Nords. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa pagpapaunlak or rather pagbigay ng opportunity for us para makasama sa inyong programang Kapatid, Language Connect. At para din po sa kaalaman ng ating mga kapatid, ang Salam Radio po ay piniplay po nila ang Word of the Day ng TID. At yan po ay every Thursday. Dahil kadalasan sa mga ini-interview ay mula dito sa BARM region. Kuya Nords. Yes, ang Salam Radio ay nanggaling ito sa noong panahon ng Marawi Siege actually. The idea was to come to Marawi Siege to relay the information needed tulong para sa ating mga kababayan when the Marawi Siege was happening. That was 2017. Okay, so that's it. Again, ako nagpapasalamat ako on this chance. I don't know, it humbles me every time this opportunity comes along. At yes, and hopefully, maraming salamat Kuya Nords. Hopefully ay since ito na nga, isa sa mga upcoming activities ng aming division ay ang validation of the Bangsamoro Electoral Code. Full text po ito at translated into Maguindanao, and hopefully ay makatulong ang Salam Radio to broadcast na may mga ganitong activity ang aming office. Yeah, we're just one message away. Yeah. All right. So, Kuya Nords, maraming salamat. Yeah, thank you. Sa pagbigay ng oras. Sa time, sir. At hopefully ay sa mga susunod pang pagkakataon ay maging panauhin din namin kayo at si Ma'am Princess Habiba Paudak po. Maraming salamat, Kuya Nords. Yeah, again, it's always been a pleasure. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pinugit sa ating programa, and tune in also sa Salam Radio 6 to 8 p.m. sa Radyo Pilipinas, sa social media at sa iba't ibang media platforms ng Salam Radio, Pilipinas at ng Presidential Communications Office. Sa ngalan ng aming Director General na si Sir Ingo Amparo, ang aming Secretary si Dr. Garapil, we thank you your program sa inyong. Thank you very much. Alright, so ayun, inuna po natin ang ating panauhin, na si Kuya Nords, pero syempre babalikan natin yung supposedly na first segment natin, na word of the day, pero bago yan, batiin muna natin ang ating mga viewers, Yes, actually. Okay, at nandiyan so paki-browse naman, tingnan natin kung sino-sino sila. Yes. At yan. Ang ating mga viewers, syempre, number one dyan, ang ating mga kasamahan din dito sa office, At, ayun, nanonood din ngayon ang isa sa mga magagaling at masipag na chief
isa sa mga division ng LTAIS na si Ma'am Jamalea Lau Benito ng PIP-MRD. Ayan, nanonood siya. At yung mga kaibigan natin mula sa SGA, si Ma'am Jo Gianni Mascod. Ano? Thank you, Ate Jo, sa panonood. Mangyari pong i-share itong ating programa, no, dahil may mga pakulo tayo dito na may mga mapapanalunan, syempre. At yun na nga, sa mga previous na episode natin, sir, ay tayo nagpapasalamat sa ating mga viewers at sa mga nag-share and like ng ating page. Ayan. So, meron tayong, ito ay pang-8 episode na. Pang-8 na, no? Pang-8 na episode kasi nag-recap tayo after nung 7th episode. Napakagandang mga words of the day na nilabas namin doon. At ito na rin ang susunod na ating ipapalabas din ang next word of the day natin. Yes, ang word of the day po mga kapatid ay hinihikayat po natin ang ating mga kapatid na makisali, no? Makisaya at manalo sa ating word of the day. At yun na nga, ito, ang word of the day po natin ay kayo po, ito ako na magsasabi na mechanics. Na-excite ako. Siguro kasi na-miss ko lang yung program natin, parang hindi na ako nababreak. Ayan. So, ayun. So, ang magiging mechanics po natin ay, magkano mapapanalunan nila, sir? Alright. Okay. So, ang maging mechanics natin sa mga prizes natin sa mga manalo at masipag mag-send agad ng kanilang sagot. Pero by the way, bago pa nating sabihin, ito ulit, ang mangyari, ibibigay namin ngayon ang word of the day, just a few seconds. And then, kapag nakita nyo na, i-translate nyo na sa inyong lingwahe. Ano mang wika kayo, Tausog, Maranao, Yakan, Maguindanao, Tiduray, Sama, o ano pang merong mga lingwahe na pwedeng sumali, isulat nyo yung word na yon, gawaan ng sentence. 3 to 5 words enough na. Simple at least sentence. maintindihan. At ang unang makapag-send, manalo ng 200 pesos. Yung pinakauna. Through GCash. Ang pinakaunang yung pinakauna. Ay, yung pinakaunang pangalawa. makapag-send ng sagot. Yung pangalawa naman ay makakatanggap ng 100 pesos at ang pangatlo, ganon din. At ang mga malalapit o makakadaan mapunta dito sa Cotabato, ang nanalo, pwede dumaan sa aming tanggapan ng opisina ng TID dito sa HZ Building, ORC. Na para matanggap din nila ang t-shirt ng Kapatid Language Connect. Yes. Ayan, so ang t-shirt po natin ngayon ay para po sa mga makakapag-drop by, makakapag-claim po na kanilang napanalunang t-shirt na Kapatid Language Connect na mga taga rito lang din. No, kahit hindi taga Cotabato, kung malapit lang din at dito mismo i-claim sa ating office, At ayun, so para sa mga malalayo ay GCash ang ipapadala natin sa kanila na mapapanalunan nila. Malay mo yung mga kahit malayo sila at gusto nilang sadyain pupunta dito sa opisina natin, bumisita para ma-claim nila ang kanilang napanalunan na t-shirt. At magkaroon din ng chance na makabisita sa aming munting opisina. Ayan. And in fact, kanina lang, kaninang umaga ay may nag-claim ng t-shirt na kung ito ba ay available sa ating screen, kung pwede nating ma-flash, kung nandyan ba ang kanyang picture, or kung hindi naman, ay batiin na lang natin ang nag-claim ng kanyang t-shirt kanina, si Ma'am Mercy Cano, mula po sa Ministry of Basic Higher and Technical Education. Ayan, taga MBHT. At belong to the ethnic na? Yes, from Tiduray. Tiduray. Taga UP po siya. Ayan, maraming salamat at sana naging masaya. Masaya naman talaga, Nagpasalamat naman siya si Ate Mercy, ng MBHTE. Okay. So, ano ang magiging word of the day natin? Alright. Okay. Ayan. So, ang ating word of the day ngayon ay, eto na yung box, Actually, hindi makapasok dahil maliit lang po yung studio natin. Pero at least, alhamdulillah, bongga naman ang naging background natin at nagpapasalamat tayo sa ating technical side, Si Rafi ay nandyan para umayos. Maganda, Mas maganda na-enhance ang ating studio ngayon. Oo. Ayan. So, para sa ating word of the day, nandito na po ang box. Word of the day. Ayan. So, dahil hindi na makapasok si Morse, binabati natin si Sir Morse sa pag-prepare ng word of the day. So, ito na ang ating word of the day, Sir Rax. Ayaw lang pumasok niya.
Ayan, kasi so makita ang ikaw bago. na. Ikaw na, Sir Rax, ang mag-open Okay. ng word of the day. Ang word of the day natin ay, baliktad. Ito, okay. Kita ba? Ay, pressing. Ayan. Ay, ang word of the day. So, ito ang gagawa natin. So, ganito na lang. Meron akong tip para mas madali ninyong masagutan to. Pag di mo kayang sagutan ng sarili mong language ngayon, i-share mo doon sa sabihin mo, pakisagot nga ito. So, through sharing. Oo, okay Oh, lang diba? yun. Whatever is the way, basta isend nyo po dito mismo sa comment ng ating Sa live. comment ng Ano? live. And even after the show, pwede pa po kayong magpadala. Basta dito lang po isisend sa live natin, itong program natin ngayon. Dito nyo po mismo ipapadala. Ayan. So, mas pinasimple ni Sir dahil pwede daw kayong magtanong sa iba. Pwede naman yun, no? So, after maliban dyan, maliban sa ating word of the day, at meron na po tayong na-interview kanina, nung naging panauhin po natin, guest po natin na si Kuya Nords, ay syempre, ito din po ay gusto din po nating i-popularize, yung pong mga quotable quote, quotable quotes na nanggagaling po sa ating mga butihing mambabatas o mga BTA Parliament members. So, eto meron po tayong nakuhang isa pang quotable quote. At ito po ay galing kay Galing kay Honorable Said Mangisir. Yes. And accordingly, ay siya po ay Maranao. At ang TID po, yes. At ang TID po ay tina-translate po yung quotable quotes na nakukuha po natin sa iba't ibang wika na meron po tayo dito sa TID. Ayan. So, sige, unahin natin yung sige. Maranao tayo kasi Maranao man pala siya. Yes, Diba? kasi Filipino is Filipino naman na... Maranao na lang tayo. Sige, ikaw pa rin ang Maranao. Oo. Ayaw mo mag-try? Ayaw mo mag-try? Kasi Papakaiman minsan mo. na akong pinapasubok nito na mag-try ng tao. So anyway, ayan, ito po ang quotable quote, sa Maranao na language. Sabi, ni Honorable Said Manggis Sheikh ay padsaukit akag kaparulia kulimo o Allah naso kinggulalan ko kapag ginuntulan. Ditano ilangan so panamaro mga tao inibugitiran so niyawa iran pantag ko kabenar sa kapakamaradika. Aya patot na sukasla atano kiran ku ukit aking gulalan tano ku mga paturay tano gusto kibgan ku mga pagtaw tano sa mapapatot kiran. Gulalan ku ukit akapya iparangay agu makaunot ku pangitaban. Ayan, grabe. Okay. Kapag ano pala alam mo yun? Malalim kasi masyado. Kahit Maranao ka. Oo. Medyo Oo. kailangan din talaga. Kasi parang, ano ang tawag niyan? Mga pong na salita. Oo. Kasi ganun magsalita yung mga natin yung mga MPs natin, di ba? At ang Filipino po nito ay, ang sabi, ang isang paraan sa pagkamit ng awa ng Allah or mercy ng Allah ay ang pagpapatupad ng katarungan. Huwag nating biguin ang mga nag-alay na kanilang buhay para sa pagkamit ng karapatan sa sariling pagpapasya. Sa halip, parangalan natin sila sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mandato, pagbibigay sa ating mga tao kung ano ang nararapat sa kanila sa pamamagitan ng moral at legal na paraan. Oo, ayun yung Wow. Filipino. At Okay. ikaw naman sa ibang language. So, Filipino at next language tayo. Ibang wika naman tayo ng Bangsamoro. Yan ba? Pero, Yan ba? O hindi? i-Arabic muna natin. Sayakan muna ako kasi ito ang aking Yakan master muna. language talaga. Kahit paano. Okay. Bang iyakan, quotable quote iniye me bisara important atawa sukala isi binisara me empihin. Manjari si Sheikh Honorable Said Manggis Sheikh niya bisara na inidwe kami pa ini dambua amban me labayan ase Allah pakatunay kabentelan nasubegay takaypat tabi lugtu yeme siye panukde baranden pangapas kamahalikaan hangkan at datan tabi siye si panunay kawajiban
damikian pamantun duk pangadat ti biaaten bi sila bayan sara mbenalin. Iyan bang si iyakan. Ayun, Yeah. yun yung yakan niya. And tausog. And then tausog na isab aminin bisarahi Honorable Said Mangishe. Law niya hambuok kaagi hapag dawhat ulong sin Allah. Amo na in pagkalaksana sin kaadilan. Ayaw na lapasun in mga nagtabarro sin kabuhi nila hapag dawhat sin kamahardikaan. Sa padpad, hulmaton na to sila hapag hinang matutuod ha mga daakan iban pagdihil ha raayat bang unuin patut kanila dayeng ha matural iban sahi pag inaguni. Ayun. Ang ito, Arabic, Arabic. na tayo. Mm. Diretsuhin ko na? Yes. Okay, meron Arabic pa. na. Mauna ka Ayun. na, Arabic. Alright. بالعربي من الوسائل لرحمة الله هي تحقيق العدالة ويجب أن نخذل أولئك الذين ألا نخذل ويجب ألا نخذل أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية بل ينبغي أن نكرمهم بالتزامنا بمسؤولياتنا ومنح شعبنا حقوقهم المستحقة بطرق أخلاقية وقانونية. هذا ما يقول أحد البرلماني ببangsamoro Honorable Said Al-Muhtaram Mangishe. Ayun, ma'am. Ayan. So, At, ang sunod natin ay ang Yes. siyempre, At para naman sa Maguindanao, balumanan ko siya ka ng mga bangsamoro Maguindanao, nantuba. Nya nami siya kahanda sa maka matargyo mami siya kanu balang-balang abasa adun siya kanu opisina nami kaando mas kasabutan mas mapya ikasampay ng mga bityala a date ay pagsampay ng mga MP silang banyaba bangumbal sa pangitaban para sa lakita no. Ayan. So niyaban to Maguindanao na palibasan no nato kakadalo ni Honorable MP Said Manggis Sheikh tigin na isa sa lalan akasampay kanulimun no Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanggulalan sa kawagib. Dita no idtalipanda so mga midsabil, no? Dita no idtalipanda so mga midsabil kanu mga umul nilan para makwaso kawagib anogat paninindag ataw kan tuba sa pambantuan sa right to self-determination. Nya panusto na pugin tano silan sa ukit kadtumanan kanu inibpaliugat. Initapanay kanu mga tao itapanay kanu mga tao para sa kanilan sa ukit akatidto ndo antangan no pangitaban. So ayun maano masyado ayun, no. Nakaka-touch ng mga sinasabi ng ating mga Yes. butihing gawa ng batas ng Bangsamoro. At ayan. So para po sa mga hindi pa nakakapag-send, anong reminders mo sa kanila, Sir Rax? Yes, syempre pwede naman pahabol ang mga hindi pa nakapag-send. So I think may dalawa na at may hinihintay na lang tayong isa. Baka ikaw na yan, yung nanonood nyo, Baka ikaw na yan. Kung sino ka man, baka i-send ikaw mo na yan. At ikaw ng pangatlong panalo sa live natin ngayon na to. Pakisend na lang din dyan sa Ayan. comment section. Yes, ng WordPress. yes. At Sir Rax, dahil nag-Iranon ako, ay may sumagot ng Iranon. Proud daw siya na Iranon. Binabati Ay, natin wow. ang isa sa mga batikang host ng DXTC. Nanonood siya. Okay. Isa sa mga Iranon na batikang host yan ng DXTC. Radyo natin. At syempre, nanonood din ngayon ang station manager ng Magnet FM. Nako, talagang medyo maano ako dito. Grabe. Watching. Proud Iranon daw si Ashley Kadir. Ang manager ng Magnet FM. Nako, magagaling ito. Oo. Ayan, salam sa mga kasama natin dyan, sa mga kaibigan natin sa radyo natin, at sa mga kasama natin, kaibigan natin dyan sa Magnet FM. Ayan, ang daming heart ni Ashley, station manager Ashley. Okay, wow. Ayan, maraming salamat. Naku, mag-send na kayo mga Iranon. Alam ko itong mga kaibigan natin sa media ay inaabangan din ng ating program, no? Dahil ika-cover daw nila yung ating program. At yun na nga, Thank you. shout out sa, syempre, number 1, ng ating chief na si Ma'am Baifay Ruz Candao, ang chief po ng, ganun din po sa chief ng PIP MRD na si Ma'am Jamalea, no?
At syempre, binabati din natin ang Division Chief ng Library. yes, Reference Division. Reference. At ganoon din, nagpaparating din tayo ng pagbati sa ating direktor na si Engineer Manalocon, di ba? Na magsuport sa kaagyan mga magtuwadanakan sinama si Pamayambi, murah-murahan magkaso-kaso balik si Pasuno Jumaat yan na sabi inshallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. So, Sir Rax, unang segment ng ating program sa Kapatid Language Connect ay ang Yes, of course, ito ang programang hinihintay ng karamihan ng ating mga tagapanood mula noon hanggang ngayon at mag-aabang pa rin siya sa mga sumusunod na Biyernes ang ating Word of the Day. Okay? At ibibigay na naman natin mamaya para masagutan nila agad ang Word of the Day natin. Oo, ayan. So, tawagin natin ang ating kasama na si Sir Morsal para sa ating Word of the Day. Okay, Sir Morse, where you na? Iabot muna sa amin ang ating Word of the Day dahil marami nang nakaabang at okay. Nandito na ang maliwagang TLC box kung saan nakalagay po ang Word of the Day. Sir Rax, ikaw na ang kumuha kung anong Word Yes, of the Day at natin for today. syempre, gaya ng nasabi ko po at ito ay pinakaabang ng marami dahil sila ay handang-handa na para magbigay ng kanilang sagot pagkabigay na natin ng Word of the Day. At andito na siya at buksan na natin. Yes. Ako nang bukas, ma'am? Okay lang? Binuksan mo na. Okay, ma'am, baka magtampo ka sa akin kung hindi ko ibigay sa'yo. Okay. Alright. So, ang word of the day natin ngayon ay word na voters. Ayan. So, voters po ang ating Word Wow, of the Day. andyan na rin sa screen natin. Makikita nyo na po ang word of the day natin. Ang ating naging panauhin ay mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. At nagpapasalamat po kami, ang swerte namin. Ayan, masaya po kami dahil ito pong ating naging panauhin ngayong araw ay kauna-unahang taga KWF na bumisita sa TID, Sir Rax. Wow! Thank you sa pagbisita. Diba? Kauna-unahan yan. Oo. So, ayan po, no, pinapakilala po natin dahil nasa linya po natin ang ating guest, no, via Zoom po. Siya po ang Senior Language Researcher ng Sangay ng Leksikografiya at Corpus ng Pilipinas mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino. At mga kapatid, dito po sa kanilang division, ginagawa yung glossary at nakakabuo ng So diksyonaryo. interesting kasi parang Diba? related So, naman, no? closely related ang ginagawa ni Translation and Interpretation Division. At eto na, ating pakinggan at mapapanood si Sir Roy Rene S. Kagalingan. Sir, magandang hapon po at welcome po Magandang sa hapon, Kapatid welcome po. Language Connect, sir. Yan, magandang hapon po kay Ma'am Noraine, tsaka kay Sir Rax, at sa ating pong pinuno na si Bay Fairuz, sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayon. Assalamualaikum po. At magandang hapon, mula po dito sa Maynila na medyo inuulan po kami ngayon dito, pero umaaraw na naman ng konti. So, Sir Roy, bago yan ay nagpapasalamat po ang Translation and Interpretation Division sa pamumuno po ng Bay Fairuz Cambao sa inyong pagbisita dito sa aming munting opisina. Natutuwa po kami na kayo po ang kauna-unahang taga KWF na bumisita po dito sa amin. Ay, salamat din po sa pagtanggap ninyo kahit galing po kami sa fieldwork po kasi noon, kaya medyo fresh mula sa fieldwork, at salamat po sa pag-asikaso rin po at karangalan nga rin po na makasama kayo dahil nagtatrabaho tayo pareho para sa mga wika na. Wow. Ayan, malaga po ng aming nais po na malaman mula po sa inyo, no? Kung pwede po ba, no, maaari po ba na ninyong maipakilala sa ating mga tagapakinig, sa ating mga manonood, kung ano po yung mga gawain nitong Sangay ng Leksikografiya at Corpus ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino, sir. Sige po. Una po, kami po pala ang Komisyon sa Wikang Filipino, ang natatangi pong ahensyang pangwika ng pamahalaan na nangangasiwa po sa pangangalaga, pagtataguyod at pagpapaunlad ng ating wikang pambansang Filipino at pagtataguyod ng ating mga katutubong wika. 135 po iyon na katutubong wika. 135 indigenous languages, no, na sinasalita ng mga Filipino sa buong bansa. Yung aming pong division, medyo may kahabaan yung pangalan, no, na Sangay ng Leksikografiya
at corpus ng Pilipinas. At tututukan po natin yung dalawang salita na leksikografiya at corpus. No? Una po yung leksikografiya may kinalaman sa paglikha, paggawa ng mga diksyonaryo. Kaya yung sangay po namin ang pangunahin pong sangay sa na nangangasiwa sa paggawa po ng diksyonaryo. Pangunahin na po dyan, meron po tayong diksyonaryo ng wikang Filipino. Yun po yung makapal po nating diksyonaryo na nakatipon po din yung mga salita na ginagamit ng mga Filipino sa paggamit nila ng wikang pambansa ng Filipino. At meron din po kami halimbawa diksyonaryong English-Filipino para po sa mga iba pa pong nais na matuto ng ating wika. Magagamit din po nila yan kahit ng mga ordinaryong Filipino at mga iba pang mga wika ng Pilipinas. Halimbawa rin po may ginagawa po kami ngayon na dictionary para sa wikang Bicol. Nabanggit ko nga 135 na wika. No, dami po nun kung gagawa natin. Paglalaanan natin ng panahon, no, ng pondo, ng ating mga pananaliksik, no, mahabang panahon din yan. Pero hinihingi din po namin yung tulong ng mga iba pa na nais magtaguyod ng kanilang mga wika at lumikha ng mga diksyonaryo. So paano po tayo makakabuo ng diksyonaryo kung ang leksikografiya ay ang sining at siyensya ng paglikha ng mga diksyonaryo? Kailangan mong matipon yung mga datos na gagamitin mo sa paglikha ng diksyonaryo. So doon po pumapasok yung corpus. And ito po yung mga lexical items, mga tokens na ginagamit ng mga speakers at nakikita natin sa mga nakasulat na literatura. At yun po yung mga ipinapasok natin sa ating diksyonaryo. So yun po ang aming ginagawa, nagsasaliksik ng ating wikang pambansa. Ang gamit nito sa media, gamit ito sa print media, gamit ito sa mga iba pang mga access points. At yun po yung ating tinitipon para maidagdag sa ating diksyonaryo. Tandaan po natin na yung diksyonaryo walang katapusang trabaho ito. Kaya doon pa lang po sa dalawang yun, yung paglikha ng diksyonaryo at pagtitipon ng datos para sa paglikha ng diksyonaryo ay wala na rin pong halos katapusan na trabaho. At bukod po dyan, halimbawa meron din po kaming online na diksyonaryo. Pwede nyo pong gamitin mga kababayan yung kwfdictionario.ph. Pwede po magamit ng online yung ating diksyonaryo ng wikang Filipino. Magkakaroon din po yan ng offline version. Mada-download po ninyo sa inyong smartphone ng ating diksyonaryo ng wikang Filipino. At meron din po tayong online repository. Yun nga po yung corpus na patuluyan din pong proyekto. Nagtitipon po tayo ng milyon-milyong tokens, datos na magagamit para sa paglikha ng diksyonaryo. So ilan lang po yun sa amin pong sinasagawa sa aming division. Okay, wow. Talagang bagay ng tayo nangangarap din na sana yung lahat ng mga wika, no? Local languages na meron tayo dito ay makabuo din ng dictionary, no? No? Opo. Sir Roy, magandang hapon po muli. Sir Rax. Okay. Dito po sa rehiyon ng BARM, ano ang mga kasalukuyang proyekto, aktibidad na inyong tinututukan, particular sa leksikografya ng katutubong wika sa amin dito ng Bangsamoro? Yun po, yung amin pong proyekto ngayon ay may kinalaman din po sa mga kapatid nating Tedoray, no? Isa pong pangkat ng mga Tedoray ng Lambangian Tedoray ng Barangay Kuya South Upi sa Maguindanao. At ito po yung project namin na glosaryo ng mga katutubong kaalaman. So kami po ay nagtitipon ng mga praktika ng ating mga kapatid ng katutubo. At halimbawa po mula sa pangingista, sa pangangaso, sa kanilang mga kasuotan, sa kanilang oral literature, no? Tinitipon po natin yan, bumubuo po tayo ng glosaryo. Unang-una, para po sa kanila. No, yung ginagawa po nating glosaryo ay lagi pong para sa end user, para po halimbawa sa mga Lambangian Tedoray na nais pang mapreserba ang kanilang kultura at patuloy na payamanin pa ito. No, yung paggawa po ng glosaryo ay makakatulong po sa kanila para mapreserba yung kanilang wika at mapaunlad pa ito. At yun po yung aming startup sa ngayon. Kasi nga po yung iba rin pong mga sangay sa amin, lalo na rin po sa division ng translation, ano, alam ko po ay nakikipag-ugnay po lagi sa atin para maitaguyo din po yung pagsasalin naman sa BARM dahil nga po marami rin tayong wika rito. Kaya yun po yung aming pong binabalita, yung una pong trabaho ng aming division para po sa BARM, yun po yung pakikipagsaliksik, no? Pagsasaliksik. Lagi po namin tinuturing ng research kasama lagi po yung community, no? Kaya yan po yung ating pong community dyan na Lambangian Tedoray sa panguna po ni Tinguay Labi ay kami po ay nakikipagtulungan sa kanila para po sa pagbuo ng glosaryo. At baka naman sa hinaharap, pwede po tayong magkaroon ng mga iba pang mga proyekto, ng mga glosaryo, ng mga iba pang glosaryong magagamit natin sa parlamento, glosaryong magagamit din natin para sa mga ibang native speakers, no, ng BARM. Yun po. Wow, okay.
looking forward po kami doon, sir, no? Napakaganda po nung inyo pong nabanggit. At ito din, sir, nais din po nating malaman, ano, may mga naririnig din kasi tayo, Sir Rax, na yung may mga wika na nanganganib, no? So, batay po sa inyong pag-aaral, sir, no? Sa inyong research, ilan po o ano po ito mga nanganganib na wika na baka mawala na, at ilan po sa mga ito ang matatagpuan dito po sa rehiyon ng Bar? Sa rehiyon ng Bar? Ang konsepto po natin sa panganganib kasi ng wika, kapag nawawala na po yung tinatawag nating pagpapasa nito sa mga lahi o pagsasalin lahi ng wika o intergenerational transfer ng language, doon po nanganganib ang wika. At pagka mas lumala pa, ay pwede siyang mawala mismo, no? Kaya yun po ay isang realidad sa mga wika natin na talagang may nanganganib dahil bumababa ang bilang ng mga nagsasalita nito at hindi na ginagamit sa bahay, pangunahin, sa paaralan at sa komunidad. Kaya sa bilang po natin, higit 30 po yung mga nanganganib na wika. At kung mapapansin po natin, marami rin po ay mga marginalized na mga kapatid nating katutubo na nasa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas, no? Halimbawa po yung mga kapatid nating Aita, marami sa kanilang mga nanganganib ng wika. Sa pagtingin ko po sa datos, sa Mindanao, sa BARM, no? At sa Mindanao ay pwede pong pagtuunan ng pansin, halimbawa ang nanganganib ng wika na ito po yung Manobo Aromanin. Sinasalita po siya sa Hilagang Cotabato, sa bayan ng Carmen, Libungan, Matsaya, Pikit, Banisilan, Matalam, Kabakan, President Rojas, Pigkawayan, Libungan at Alamada. Kasi po may bilang na po sila na 5,714, pwede pa natin ma-update yung bilang na ito. Dahil nga po mababa na yung bilang ng speakers ng wikang ito ng Manobo Aromanon. Kaya nanganganib na po siya. Huwag pong maalarma, pwede pong maalarma, pero ang maganda po, alam natin na nanganganib yung mga wika natin. Ilan pa pong wika, halimbawa na matatagpuan sa ating lugar ay yung Manobo. Lahat po ito ay Manobo, no? Manobo Ilianen, no? Sinasalita rin sa iba't ibang bahagi ng Cotabato. At ang Manobo Tigwahanon, no? Yung sinasalita rin po dito sa atin. Kaya yun po, na at least nalalaman po natin ngayon at magkakaroon po tayo ng mga intervention. Ang lagi nga po namin sinasabi dyan talaga, simula po talaga yung pagtanggap na nanganganib yung wika at sumunod ay yung mga gagawin na maging proaktibo sa pagsagip ng ating wika. Halimbawa po dito, sa mga sample po namin, sa ginawa po namin, mga nanganganib na wika, halimbawa ng Aita, nagtayo po kami ng language nest. Ang tawag po dito ay bahay wika, no? So ang mga bata, bago sila pumasok sa formal schooling, ay tinuturuan sila ng kanilang katutubong wika. Halimbawa yung Aita Magbuhon sa Abukay, Bataan. Tinuturuan sila ng sarili nilang wika bago sila mag-formal schooling. At yung mga magulang nila, ay tinuturuan din na dapat salitain yung wika sa kanilang bahay para ma-reinforce at umunlad ito at maging regular na occurrence ang paggamit ng kanilang katutubong wika. Sa ganung paraan, pwede nating ma-address yung tinatawag nating language endangerment. Ayun, kinabahan ako, baka yung sarili kong wika kasama sa mga mawawalan. Ako rin, actually, kinabahan ako doon, Ako rin, kinabahan ako doon, Kasi, syempre, maliban sa tayo nagsasalita, nakakapagsalita ng wikang Maguindanao, originally Iranon, and Maranao, nakakapagsalita din. Kinabahan din ako doon. Pero so far, sa mga nabanggit niyo po, sir, hindi naman sa natutuwa kami, sa mga nabanggit niyo. Pero, I mean, hindi nakalista yung mga wika. Natin at yun din ang gusto nating pakipagtulungan na kung kinakailangan para isalbang mga wika. So, kahit paano, Sir Roy, ito din po, at mga kapatid, nais din po nating i-reiterate, na napakagaling ng ating kasalukuyang pamahalaan dahil binubuhay ang wika. Diba? At kung kaya't nandito ang translation and interpretation ng wika. At siyempre, ang diba? Katuwang natin sila, siyempre. Ayan. Ayun, sir. Actually, sir, kung hindi sana dahil siyempre, alam natin ang mga oras ay medyo may marami akong gustong itanong. Siyempre, si sir at related doon sa task na aking tinutukan din ang pag-create ng pagpatuloy ng ating glossary. Di ba? Yes. At para po sa kaalaman natin mga kapatid and Sir Roy, si Sir Rax bilang Yakan translator po namin ang nakatutok po sa glossary ng PID. Kaya ganun po yung naging follow-up question po niya. Yung dictionary, isang tool yun para ma-preserve at patuloy pang mapaunlad ang isang wika. Ngayon po, doon sa example ng glossary, pwede rin po kami magbigay ng gabay po sa inyo, Kasi halimbawa po yung glossaryo ng mga katutubong kaalaman.
sa pakikipagtulungan din po sa aming consultant na si Dr. Nestor Castro ng UP Diliman, isang tanyag po nating antropologo. Naglista po kami doon ng mga sample sa iba't ibang domains ng culture, ng practice of everyday life na pwede pong pagbatayan ng mga itatanong natin sa ating mga speakers. At mula roon, ang payo ko po yung sinasagawa po namin madalas ay focused group discussion kasama ang mga elder, kasama ang mga culture bearer, kasama ang mga practitioner ng culture para po doon sa mga ganung tanungan. At nagsisimula ito sa napakasimpleng pagtatanong na, ano po ang tawag ninyo dito? Ano po ang tawag ninyo sa ganitong gawain? Ano po ito? Tapos magsusunod-sunod na yun na kwentuhan. Sinasabi nga po namin isang mahabang kwentuhan ang pagbuo rin ng glosaryo, no? At pagdanas din ng mga ginagawa nila at pagsasabuhay. Sa amin po kasi talaga pakikipamuhay, no? Isang linggo po kami doon sa Maguindanao, no? Kasama po yung mga kapatid nating Lambangian para po matutuhan at makipagkwentuhan sa kanila, no? Ma-experience yung kanilang kultura. So yun po, no? Parang may gigabay naman po na pwedeng magamit. At pwede rin po, no, sa hinaharap nga po magtulungan tayo para makalikha po ng mga glosaryo. At kung may mga nalikha na pong glosaryo, pwede rin po kami makatulong sa validasyon po niyan, no? Kapag nakalikha na po kayo, kung halimbawa po yung ginagawa po ni Sir Rax ay nagawa na po, at pwede pa pong i-improve kung nais, ay yun, pwede po natin pagtulungan yan. Dahil nga po, mahalaga po yung ginagawa na ninyo, yung paunan yung ginagawa, no? Yun po lagi pong magandang marinig mula sa mga gumagamit ng mga wika na sila yung nangunguna sa pagsasaliksik ng kanilang mga wika, no? Kami po ay naririto para umalalay, tumulong po sa inyo. Sir Roy, maraming salamat po, no? At although kanina meron po kayong nabanggit na in advance dahil yun na nga yung itatanong sana natin kay Sir Roy, ano? Sa last question natin kay Sir. Kayo po, Sir, ano po yung mga nakikita ninyo? Although nabanggit niyo po kanina yung glossary na pwedeng maging proyekto, no, ng maging collaborative na activity ng KWF at ng TID. Maliban po doon, sir, ano po yung mga nakikita ninyo sa future na mga collaborative na mga activity po between the TID and KWF, sir? Bakit hindi tayo magtipon din ng mga tokens, ng mga salita natin sa iba't ibang mga wika natin? Ang tinignan ko nga yung wika sa BARM, no? Maguindanao, meron na Yakan, Tausug, Sama, Iranon, Teduray, tsaka yung mga iba pa mga wika. Talagang pwede tayong na magsaliksik na ng mga tokens natin, magtipon, gumawa tayo ng mga corpus sa ating mga wika. Nakikita ko rin halimbawa yung halaga nga po ng translation, ginagawa na rin po kaugnay po ito ng aming sangay ng salin. Pero yun po, yung paggawa ng glosaryo rin sa mga wikang ito, sa practice. Dati rin po napag-usapan natin yung paggawa ng glosaryo para sa mga termino, para sa parliament proceedings, no? Mahalagang bagay kasi makakatulong para maunawaan ng mga kababayan natin yung paano gumagana ang gobyerno ng BARM, no? Mahalagang bagay. Pwede nating mapagtulungan po yan sa harap na glosaryo para sa pangkalahatang pag-unawa sa proseso ng pamahalaan natin, no? 'Di ba? Kaya yun po, lagi pong sinasaalang-alang kasi natin sa paggawa ng glosaryo, ng diksyonaryo, yung end user. Sino po yung gagamit? Kaya pangunahing gagamit dito ay yung mga kababayan natin sa BARM at yung mga katutubo pong nagsasalita ng mga katutubong wika at iba pang mga wika sa BARM. Kaya sila po yung lagi nating isipin. Kaya malaking tulong po sa tingin ko yung pagbuo ng mga ganitong glosaryo para po sa kanila. Ayan, so sir, maraming salamat po. Aasahan po natin na magkakaroon po ng mas marami pang mga activities, no? Collaborative na mga activities ang TID at ng KWF po. At ito po ay para sa ating wika dahil ayaw po natin, mga kapatid, ayaw po natin na mapabilang doon sa mga wika na nanganganib. No? Huwag po nating hayaan na manganib ang ating wika, no? Mawala yung ating wika. Sir Roy, maraming salamat po. Salamat Aim at kay Sir Rax, sa mga kasama po natin sa atin pong kay Bayfay Ruz Candao at kay Sir Morse, no? Sa mga kasama natin sa TID at sa buong BARM. Inshallah. Ang Senior Language Researcher
Sangay ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas ng Komisyon sa Wikang Pilipino. So, ito na, no, para naman sa next segment ng ating program, Sir Rax, ay tungkol naman po ito mga kapatid sa Quotable Code. Ayan, so napaka-importante ang ating Quotable Code, no? Ay ipakilala muna natin kung kanino po ba ito nanggaling. Ayan, so ito pong ating Quotable Code ay mula po kay Bay Maleha B. Candao, at ito po, no, basahin natin, i-present natin yung kanyang bio sketch, ano? Bay Maleha B. Candao or Bay Maleha Bajunaid Candao. At Sir Rax, mga kapatid, syempre ang nagbigay po ng Quotable Code natin ay kapatid, ano, ng ating Division Chief na si Ma'am Bay Pyrus Candao. So ano ang kanyang Quotable Code, Sir Rax? Yes, so unahin na natin ang Filipino translation nito ay sabi, kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mamuno, simulan mo sa sarili mo. Ang galing. Oo, maganda to, maganda. Oo. Gawin kung ano ang mabuti upang magbigay ng inspirasyon sa iba na sundan ang iyong landas. Wow. So, tama nga magandang naman, diba? Simulan mo sa sarili mo bago mo magawa sa ibang tao. Kasi, sige, so next ang translation ng babasahin natin ay Siyempre, Maguindanao. ang Maguindanao. Ayan. So, ito naman po ang Maguindanao translation po ng Quotable Code ni Honorable MP Bay Maleha B. Candao. Ameng ka inanggang ka sa bahagyan, sa kakaman, ludsuka kanong ginawa ng ka. Unggula ka imapya, ang makaumpya kanong madakal, kaando makatuntol sa lala ng ka. Ayun. So yun po yung Maguindanao translation. At para naman sa Maranao, ikaw, ako na. Sige na, ikaw Sige. na. Para naman po sa Maranao translation, ito po. Igira kiabugang ka sa palabpulad sa kapaguluan na unayin ka so ginawang ka. Ginawang ka. Unayin ka so ginawang ka. Na nggulalan ka so anto na imapya an kauyati supad munot sirang pulalan ka. Ayun. So yun po yung Maranao translation. Maranao translation. At para sa yakan, sir, that's your expertise. Para sa yakan na naman, painne bangs iyakan. Bangkew kaurungan sukod magnakura. Tagnaanon si Baranno. Hinangon makahapin iya makaikag sinduehin nuhut bakkas no. Ayun. Sa yakan wika. At ang sumunod ay ang bahasa tausug. Ayun? Ikaw na. Okay. Ayun. Bang bahasa tausug, bahasa sug, lang niya, kaano kaw kaya dihilan kapatut magnapura, tagnakaw habaran mo. Inanga bang unuin, ikarayaw ha supaya ikawin, mangindarahi ha mga kaibanan padan mabuntol. Yon ang bahasa tausug bahasa sug Quotable Code ni Ma'am MP. At ang next ay Arabic. Sabi naman, عندما تمنح الفرصة للقيادة ابدأ بنفسك قم بما هو صواب لتكون قدوة تلهم الآخرين للسير على خطاك. هذا الكلام عضو للبرلماني في Bangsamoro. Ayun. So, yun ang translated na Quotable Code ni Ma'am into iba't ibang wika. Yes. At sana po mga kapatid ay makarating sa mga ethnic group na ito, no, na kung saan naisalin po yung Quotable Code. At ang purpose po natin dito ay para mas makarating, mas maintindihan at mas maunawaan, mas makilala po ninyo ang ating mga butihing parliament members sa kanilang serbisyo, sa kanilang ginagawa para po sa kapakanan ng Bangsamoro. Kaya nga po ito ay sinasali natin para kahit na hindi po sila nagkakapagsalita ng ibang wika, ay nandito ang PID para i-translate po ang kanilang Quotable Code. At inaanyayahan din po namin
ang iba pong mga MP na nanonood po dito o ang kanilang mga staff na ipadala po sa atin Ipadala ang ang quotable quotable quote quote. ng inyong mga MPs para po ito po ay maisali natin dito sa ating programa. And syempre binabati din natin ang lahat ng staff ni MP MP by Maleha Candao, binabati po natin siya at syempre ang kanyang staff sa kanilang opisina magandang hapon po sa inyo. Assalamualaikum po sa inyo. Magandang quote na to, ma'am. Kasi kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin mismo ang nagsimula sa ginawa niya para sundan siya ng mga followers niya. Okay. So, ito ay belong to sunnah rin. Mashallah. Oo. Alhamdulillah, maganda. Oo. Ang galing. Alright. Pero, agree naman tayo dun. Tama naman talaga, di ba? Dito pa rin tayo sa programa natin ng TLC, ang programang handog sa inyo ng TID, ang hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. We extend our tender love and care. Ayan, so muli po namin kayong sa ating makwela, makabuluhan at masayang Kapatid Language Connect. At ito po ay mula po sa initiative ng ating Division Chief na si Ma'am Baifyrus Candao. Ayan. At nagpapasalamat tayo sa RACS sa mga patuloy na sumusuporta sa ating programa. Yes, of course. At itong week, naka 100K, 100K, sorry. 1K. Hopefully, followers na. diba? Parang ang bilis. Hopefully. Amin. Nasa 1K plus 100. Sorry. Okay, 1K plus na at meron tayong 12K last episode at 1.2 na views. Wow. So, napakagandang bilis ng pag-angat ng ating mga views at saka ang ating mga followers. Yes, at yun, at para po sa mga kapapanood lang at bago sa kanila ang programang ito, ang Kapatid Language Connect, dito po ay tampok sa programa na ito ang Word of the Day, Quotable Quotes, di ba? Yes. At syempre may mga talakayan din tungkol sa mga bagay na may kinalaman po sa mandato ng TID at mahalagang usapin tungkol po sa wika. Pagsasali. Pagsasali, Wow. tama. Yes, ma'am. Pero bago yan, sir, ay meron tayong Word of the Day muna. Yes, ang word of the day muna natin. At ibigay na natin habang ang mga agat nang maka-send na sila ng kanilang mga sagutan. Okay, yung mga sentence. Kailangan ba natin i-discuss? Yes. Pero Sabihin bago ko yan, na- ay kunin muna natin sa ating kasamahan na si Sir Morse. Morse. Oh, thank you. Thank you. Ang Okay. ating Word of the Day para sa araw na ito for episode 10. Ayan. So, ang ating Word of the Day ay... Word of the day. Grabe, nag-effort talaga si Morse. Handwriting talaga siya. Ayan, so ang ating Word of the Day ay... Planning. So ito na pong mga kapatid ang word of the day natin ngayon at sa mga nanonood na ngayon, huwag nyo nang patagalin at mag-send na kayo ng inyong sentence sa sarili nyong wika. At Yes. wow, siyempre salam sa mga tagapanood natin at mismo yung mga kasamahan natin. Marami nandyan sila lahat halos na nanonood ngayon. Oh, At incomplete sa mga- attendance sila, ganun. Ang iba nating mga views galing sa iba't ibang area saan kayo manggaling po mga ito. Anyway, salamat ng marami po. And then, ang isusunod natin ay ang... Alright. Okay? Okay, so ang ating susunod po dito ay ang quotable quote. Pero bago yan ay binabati natin at nagpapasalamat po tayo sa mga honorable parliament members na nagbigay na po ng kanilang quotable quotes na naipost na din po namin sa aming official Facebook page ng BTH Translation and Interpretation Division. At hinihikayat din po namin na yung iba pang mga MP ay magpadala ng kanilang mga quotable quotes. Nang sa ganun, ito po ay maisalin namin sa iba't ibang wika na meron po dito sa TID. At dahil dyan, para sa araw na ito po ang ating pinanggalingan o ang nagbigay ng ating quotable quote. Siya po ay born on December 10, 1987. Batang-bata pa, no? At initially pursued civil engineering, but later found his calling in education, earning a degree in secondary education. Diba? Mashallah. Oo. Siya. Ayan. So, tayo ay nagpaparating ng pasasalamat sa kanya.
At ito yung kanyang naging quotable quote, Sir Rax, unahin ko na para sa wikang Filipino. Wikang Filipino. Ang mga taong Bangsamoro na nakilala o ang mga taong Bangsamoro na kilala sa kanilang katatagan at yung spirit ay dapat na magkaisa laban sa banta ng terorismo. At ito ay isang sama-samang responsibilidad na responsibilidad ito ng lahat ng Bangsamoro na kondinahin ang mga ganitong gawain na manindigan sa kapayapaan, naninindigan sa kapayapaan at katarungan. Ayan. So, I believe si MP ay Maguindanao na, At ito naman po yung translation ng kanyang quotable quote para sa Maguindanao language. So, mga tao abang Samoro, pagkilala sa katigkal, no kabagal at tindag, na nasisita imamagisa-isa sa kaato, kanutiag ka no ungkil. Palyugat inya agalabakan sa panon ikakyas ando kaanda kanon niya ang mga galwakan niya pakabagalan na kapanindag sa kalilintad ando kawagib. At paano yan sa Maranao? Isunod ko na din. At ngayon, Maranao, ikaw na rin. Okay, so para naman po sa Maranao na translation ng kanyang quotable quote. So, Bangsamoro makikilala ko kataga sa go kala ikang giginawa, na palyugat so katindigiran ko kapag isa-isa sa kapag renairan ko kagurigaw. So, kasangka ago katawaran medyo na ano na ako, medyo malalim na ito ng Maranao. So, kasangka ago katawaran na kulagi duto gulbot na atas tanggungan kalanguan sa mabagra kapananamari ko kalilintad aguso kapaki ginuntulan. Siyempre, mga malalalim na salita na to. Mahirap din po kasi mga kapatid na yung bang from one language to other language, lilipat ka doon. So, but at least, we are trying our best. And really, ganun po tayo dito sa TID. At Sir Rax, para sa ibang languages. Siyempre, pag magsalita ka naman ng Maranao at as in conversation, di naman halata na ikaw ay hindi Maranao. Diba? Ganun. Okay, anyway. Thank you. It's my turn naman. Ang translation ng quotable quote ni Sir MP Abdullah, translated into Tausug din. In bahasa Sug, sin quotable quote ini, lang niya, inta ubang Samoro, kakilahan hakusog sin umagad, iban kagawgutan, subay nagaagad-agad tumindog, langgal ha kamudaratan, sin mga tao, mangiin atay, amin mga mundo, itong ta. Tanggung jawab na to, sulangon iban langon, in mga kakahinang bukon amo, in matutuod, mamagbugi ha kasadyahitraan iban kaadilan. Okay. And then translated into Yakan din, bang si Yakan may aabang samorohin kilale si kakulasig do kapagin pangatayande. Subay siya magdarambua ngalang may pangangalang pasin. Tinan niya may mundo kawajiban de kemon mameddahan malem medda may kakahinang sa iyan ngaput siya magpekes hap kasanyangan do kaadilan. And then also ang Arabic translation nito yuqal fi yajib ala sha'bi Bangsamoro al-ma'ruf bisumudihi wa ruhihi al-qawiyya ay yaqifa muttahidan fi muwajahat tahdid al-irhab فإنها مسؤولية جماعية أن نرفض وندين مثل هذه الأفعال مع الحفاظ على قوم السلام والعدالة على قيم السلام والعدالة. So yon po ang Arabic na translation ng quotable quote ni Sir MP Hashim.
Ayan. So again, Yeah. maraming salamat po kay Sir MP Hashim Abdullah sa kanyang pagbahagi po, no, ng kanyang quotable quote, at sana po mga kapatid ay tumatak po ito sa ating mga puso, no. Ito po ang mga ginagawa, ito po yung mga prinsipyo ng ating mga butihing MP, no, na naninindigan para po sa ating mga Bangsamoro. Di ba, Sir Rax? Yes. Oo. So parang napansin ko, yung 6 na languages ay nahati sa tatlo-tatlo, ano? Sakto lang. Oo, sakto lang. Sakto Oo, lang. kasi island, island languages sa Yakan, Tausog, and also sa Arabic, ano? Hindi naman sa island ng Arabic, pero isa yun sa mga languages natin dito sa TID. Oo. Yes, tama. Ayan. At ayan, mga kapatid, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapatid, Language Connect ng Translation and Interpretation Division. At eto na, kasama na natin on studio ang ating Division Chief, si Ma'am Bay Fairuz Candao. Ma'am. Ayan, bago ang lahat, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magbibigay pugay muna po ako sa ating mga taga-subaybay, no? Taga-pakinig, mga supporters, yung mga nagfa-follow na po sa ating page at sa ating programa. Kami po ay taus-pusong magpapasalamat, each time we have the chance, talagang magpapasalamat po kami. Dahil kung naaalala mo, ang pang ilang episode natin to? 10. You see? Diba? So, when we started, nung kami ay nagsimula pa lang po sa programang ito, hindi namin naisip, na aabutin natin yung 10th episode at lumawak yung reach natin. And nagkaroon tayo ng mas malaking opportunity to coordinate, with different offices, with different groups. And now they're showing us solid support. So, maraming salamat. Hindi ako magsasawang magpasalamat po sa inyo. Ang ating ultimate goal dito is to expand, yung reach natin, and so that maintindihan ng ating mga taga-subaybay and ng mga brothers and sisters sa Bangsamoro region, and even beyond Bangsamoro region, na soon, inshallah, na itong efforts na ito ay may magandang ibunga. Nang sa ganun, mababasa na po ninyo sa inyong sariling local language ito pong mga batas na isinulong ni BTA Parliament at mga iba't iba pang legislative measures na makakatulong po sa buong Bangsamoro community. So, doon po sa mga nagbigay ng hinaing nung panahon na yon, naiintindihan po namin ang inyong sentimento. Kami ay
nakikiisa sa inyo. No, we are one in the same. We have the same aspirations na eventually kami po ay magkakaroon na rin po, no? Magkakameron na tayo ng translators also for the era nun. Which is yun yung binanggit kanina. Yun po yung binanggit kanina. Nakaputok sila doon kasi majority are Iranon. Yes. But let me also point out, hindi lang syempre doon tayo doon titigil, no. Nasa consideration din po natin yung iba pang mga ibang kasama po natin sa BARM, mga kapatid po nating sama, Duray at Kaagan, no? Kaagan. Yes. So, yan po ang aming mithiin sa papasok na bagong taon. Kung mapagbibigyan po kami, inshallah, hindi na po imposibleng mangyari yan. Kaya't ako ay malaki ang pasasalamat ko sa mga participants po na nag-open up at nagbigay ng sentimento. Dahil yan lamang po ay nagpapatunay na hindi po pwedeng mawala yung inclusive approach po sa BARM region. Hindi po pwedeng mawala. Hindi po pwedeng may mapag-iiwanan. Ayan. So, sana po ay naging malinaw po ang aking pagpapaliwanag. Also, hindi ko pwedeng hindi banggitin dito yung mga offices and organizations na talagang patuloy ang suporta sa atin. Nangunguna na dyan po ang Legislative Measures and Legal Assistance Division. Gawa po tinanggap po nila yung request for assistance natin. Sila po ang legal body ng BTA Parliament at tutulungan po nila ang TID na i-determine yung mga words and phrases, the legal provisions na hindi natin pwedeng i-compromise because of their legal intent. Malaking bagay yan. Dahil sa pagsasalin, hindi lamang po tayo nagtatranslate, sisiguraduhin po nating umaakma yan. No? Yes. And highly technical ang translation. Highly technical ang translation legal po. So, and then ayaw din po natin na makompromiso yung legal intent ng mga legal provisions embodied in the BAA or in the Bangsamoro Autonomy Act. Kasi at the end of the day, pagka yan po ay umabot sa grassroots level or mga communities, ayaw natin hindi nila maintindihan. Kailangan fully understood and wala tayong sinirang provision or anything like that. And then of course, ang walang sawang suporta, nagpagsuporta sa atin ng Commission sa Wikang Filipino. Alhamdulillah, maraming salamat po. Lalo na, sinishare po nila ang ating live stream. Maraming salamat po. Binabati po namin kayo, sina Sir John Eric Toralba, sina Sir JL, and the rest of you there. Also si Sir RR, no? Yes, na naging bisita natin Yes, dito. Nagawa niya pang dumalaw dito sa atin. Sino pa ba? Tulungan mo akong tandaan. Ang Kasalin Network. Ayun, Binabanggit Kasalin nila sa every time ng mga Zoom meetings, binabanggit nila na binibigyan nilang example tayo dito sa BTA na may ganitong nag-i-exist pala dito. Yes. And maraming salamat po sa Kasalin Network. Ito po ay organization ng mga translators in the Philippines na nagpupush na maisabatas na maging professional ang career ng translation. Ayun, no, di ba? Ang galing. Sana magtuloy-tuloy yan. Mas lalo pang lumawak ang ating network. Hindi klaro sa camera sa kanilang mga expertise na may kinalaman po sa language. Ayan. At yun na nga po, no, again, ang programang ito ay mula po sa initiative po ng ating Division Chief na si Ma'am Bay Fairuz Candao. At ang programang ito, ang Kapatid Language Connect, ay hindi mag-aatubili o mag-aalinlangang magbigay ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. We extend our tender love and care. Ayan. So mga kapatid, alam ko medyo nanibago kayo dahil ako po muna pansamantala ang inyong makakasama, but sa mga susunod na episode ay makakasama din natin, no? Makakasama din natin ang co-host ko na si Sir Rax Barca. Ayan. Pero bago yan, dahil ako ay mag-isa ako lahat ang mag-a-announce dahil medyo magpapahinga muna ang ating ang aking co-host na si Sir Rax Barca, pero makakasama natin siya sa mga susunod din na episode, inshallah. Binabati natin, by the way, ang ating mga previous na winners na nagpadala ng kanilang mga word of the day. Ayan, so at dahil dyan, para meron pa pong manalo para sa episode na ito, dahil ito pong word of the day ay tuloy-tuloy po dito sa ating programang Kapatid Language Connect. So, sa mga kasamahan ko dyan sa technical, ang word of the day natin ay maibigay nyo sa akin. Sana ba,
kung pwedeng maibigay na, nang sa ganun ay maaga pa lang ay makuha na ng ating mga viewers, no? Kung ano yung word of the day natin sa episode na ito. Ayan. So, okay, ito, nandito lang pala sa tabi ko. Anyway, ang word of the day natin ngayon ay tungkol po sa, ayan, beauty. No? Beauty po ang ating word of the day. Maraming salamat. At yun na nga po, no? Yan, word of the day natin ay beauty. So, we believe, naniniwala tayo na ang lahat tayo ay may angking kagandahan. Kagandahan sa pag-uugali, kagandahan sa ating mga mukha, di ba? Yan, in different ways. So, eto po ang magiging mechanics kung papaano makasali at manalo. Dahil kayo po ay inaanyayahan naming sumali, makisaya, at manalo sa ating word of the day. Today, hanggang mamaya po, before tayo mag-end, ay meron, saka natin i-announce ang mga winners. Tayo ay sobrang nagpapasalamat dahil pinaunlakan niya ang ating imbitasyon, no? Alam kong ang tao na ito ay napaka-busy, pero dahil nung banggitin natin sa kanya ang topic, ano, at siya ay napaka-willing, although hindi natin siya kasama physically dito sa stage, no, dito sa studio natin dito sa TID, but hopefully in the future makasama natin siya dito, no. At ganun pa man ay hindi naging hadlang ang distance, ano, from Cotabato to Manila, because alam kong ang tao na ito ay napaka-busy, pero dahil nung banggitin natin sa kanya ang topic, ano, at siya ay napaka-willing, although hindi natin siya kasama physically dito sa stage, no, dito sa studio natin dito sa TID, but hopefully in the future makasama natin siya dito, no. At ganun pa man ay hindi naging hadlang ang distance, ano, from Cotabato to Manila, because he's now in Manila. And yun, si Sir ay isang historian at researcher talaga, no? At nakasama ko na siya, genealogist. Siya sa basatan na patatar sila at samra, no, na pasasal sila. Ayan. Nakasama ko na po ito minsan sa aming trabaho at kami ay nag-digitize, ano, ng mga 17th to 19th century na old kirim, no, ng mga Maranao. Doon ko po nakasama si Sir. At eto mga kapatid, pag-uusapan natin kasama si Sir Nasser Saleh Sharif kung paano nga ba nagsimula ang ating local language. Sir, Assalamualaikum. Baka hindi na-mute si Sir. Ayan. Mga kapatid, si Sir Nasser Sharif. Sir, Assalamualaikum. Ayan. Ayan. So, una sir, maraming salamat. Ang aming division chief na si Mambay Fairuz Candao, supposedly makakasama ko sana siya dahil siya din ay excited and very interested na makausap din kayo, no? Mapag-usapan itong papaano nga ba nagsimula, sir, itong ating local language at saan ito nag-originate at paano to inadapt ng community. Dahil yun nga po. Nung magbisita si Kawashima Midori sa Mahad Mindanao College dito sa Marawi City, she was insisting that the Maranao and the Iranon is very different. But the old man is very insistent that what is Iranon is Maranao and what is Maranao is Iranon. So in other words, even itong mga international mga linguists, they are not aware of that. Hindi nila, at saka hindi natin napag-usapan talaga yan. For inviting me, I hope na hindi ka, meron sana akong presentation ng but ang nangyari kasi, nag-double yung ko eh. Sige, sir. So, maybe yes, inshallah. I'll be prepared. Kasi yes, sir. Pa itong Opo. assistant ko dito
sa bahay. Mm. Okay? Ayan, so parang bitin na bitin po yung na-share ninyo sa amin dahil we believe po, kami po dito sa TID ay lahat po ng mga kapatid natin ay syempre nagtatanong din kung paano ba nagsimula, kanino nagsimula at kailan nagsimula itong language na ito. Di ba? When it comes to language, lastly, we have to know our history first. Yes. Kasi pag naano natin ng history natin, natatangay din yung language. Opo. Ayan. So, again, Sir Nas, maraming salamat. Okay, thank you, Narayan. Thanks for having me. Okay po. Ayan. Waalaikumsalam. Ayan. So, ayun mga kapatid, nakasama po natin si Sir Nasser Saleh Sharif. Siya po ay researcher and writer. Pwede niyo pong i-search sa Google at makikita niyo po yung kanya mga isinulat. Siya po ay very passionate pagdating po sa kasaysayan, sa kultura and language. And kaya po naging panauhin natin siya dahil very related po yung mga ilan sa mga sinusulat niya na may kinalaman po sa ating wika. And so, dumako naman po tayo mga kapatid since medyo kinakapos na po tayo ng oras sa ating quotable quotes. Unahin po natin ang ating quotable quote mula po kay MP Dr. Kadil Sinulinding, ang kanyang quotable quote po. Ito po ay this episode ay napagsabay po natin yung dalawang MP para po sa kanilang quotable quote. Ang sabi po ni MP Kadil Sinulinding, ang daan tungo sa wastong nutrisyon ay hindi tiyak dahil sa ating kapabayaan at kawalan ng malasakit. Ayan, so para naman po sa translation nito sa wikang tausog, nako, mapipilitan na talaga akong akuhin ng mga languages ngayon dahil wala ang aking co-host. Ayan. At yan, ang tausog translation nito ay wayron katantuhan. Ayan, wayron katantuhan sindan tungod sa rayaw-rayaw, kasambuhan sin pamaranan, hapasal sin way na to iya atay, iban sin wala kita niyo nasusuga. Ayan. So, yun po yung tausog translation. Para naman po sa Maguindanao, syempre, ito po ang wikang aking sinasalin. Suukit akapya nakangugulawas, nadiged kasugat, sabab kano kapagdalipanda, ando di tanuged ipagtago sa ginawa. Para naman po sa Yakan translation ng quotable quote ni MP Sinulinding, ga niya kataratanto, labiyan tudyo, kapuspaanin, bangge, pag-ini, dok pagkabimbangte. Ayan. At para naman sa Maranao, sulalan kumapya kambubulawasan, na di matatando sabab ko di tanuron kararampianan, ago di tanuron kaawiden aakal. And this is very challenging. Itong sa wikang Arabic. Nako. So, ang Arabic nito ay inna tariqu ila tagdiyat. As-salima ghayra muakkada bisabab lambala tuna wa adamu ihtimamina. Ayan, so nakasurvive din ako sa Arabic noon. Ayan. At syempre dahil dalawa po yung quotable quote natin for today mula po sa dalawang MP at ito na din po ay posted na sa aming Facebook page. Dumako naman po tayo sa quotable quote ni MP Aida Silongan. Ayan. So, ito po ang Filipino nito, mahabang panahon ang sinakripisyo ng mga mujahidin at mujahidat. Maraming buhay ang nalagas, maraming dugo ang dumanak, alang-alang lamang sa kapakanan ng Bangsamoro. Ang mga sakripisyong ito ay nararapat lamang masuklian ng pagkilala, pagrerespeto at paglaan ng nararapat na suporta para sa kanila. At ito po ang Maguindanao ng quotable quote ni MP Aida Silongan. Nogata timpo akinandong lumasayan no mga mujahidin, no mga mujahidat.
madakal ang nyawa inasyahid, madakal alugo itinamuga, parabo kanuungaya kanubang samoro. Sunya ang mga kinandulumasayan na nasisita ikaanggan sa balaguna, pagadatan ndo kaanggan sa natalatanto at tabang para sa kanilan. Okay? So, para naman po sa translation nito sa wikang Maranao. Miyadti amasa ay nipromasaya ng mga mujahidin, ago mujahidat. Madakal niyawa miyada, madakal arugo mitak, misabab bo ko kamapiyaan ubang samoro. Giya ang mga karumasayan na patot a kabalasan sa kakilala. Kapag dati ago kabugan ko patot adawrog si ikiran. And para naman po sa wikang yakan. Ilugtaan me mujahidin dok mujahidat in waktu taha. Eka ne ambanse ibus pagpag. Ekadu isa buos laha si pamebeg dok pangangkat bangsamoro na iyeme pinaglugtuan inin patut do isab sube kagantian dok pangilali, pangadat dok pamahagi, tatabangan mapatot sis iyenin. Oo. Ayan, so yun po yung para sa yakan. At para naman sa wikang tausog, mahaba-haba in wakto in tiabarro sin mga mujahidin iban mga mujahidat. Mataod in kabuhi na lawa, mataod in dugo timo ha pagdawhat. Kamahardikaan sinbang samuro. Marapat sadya, tungbasan addatan, iban hi duhal in pamogbugi, hapangas pagsangsa, iban paglugto sila. Ayan, sana nabibigyan ko po ng justice yung languages, no, na binabanggit ko dito. Ayan. At para naman sa wikang Arabic, ano? Pinaka-challenge ko itong Arabic na ito. Ayan. Na quotable quote po ni MP Aida Silongan. Para po sa Arabic, qaddaha al-mujahiduna wal-mujahidat li fatrati tawila wa faqadat al-adid min al-arwah wa ariqat kathir min ad-dima faqat min ajli bangsamoro walihada la yambagi an tukafa hadihi tadhiyat illa bil i'tiraf wal ihtiram wad da'am wal munasib laha. Ayan. So, alhamdulillah at naitawid ko na rin at although tayo ay medyo lumampas na po ng 3 minuto at binabati po natin ang dalawang MP na nagpadala po ng kanilang quotable quote, no, na sina Honorable MP Aida Silongan ng Ministry of Science and Technology and of course si Honorable BTA Parliament Member Dr. Kadil M. Sinulinding. Ayan, idol po natin ito, no? Marami po siyang tinutulungan itong si MP at siya po ang currently na minister ng Ministry of Health or MOH BARMM. Ayan, so mga kapatid, muling nagbabalik ang aking co-host si Sir Rax, ano? At alam ko na-miss yan ng mga ibang viewers natin, Sir Rax, kasi medyo naging busy ang ating Yakan translator. At finally, kasama na natin siya dito. At dahil dyan, mamaya, no, sa guest natin ay meron siyang na-contact na expert. Anyway, mamaya po yan. Binabati po natin ang ating mga viewers, ang patuloy na sumusuporta po sa ating programang Kapatid Language Connect. At syempre, ang programang ito ay mula po sa Translation and Interpretation Division at initiative po ito ng aming Division Chief na si Ma'am Bay Fairuz Candao. Yes, ang programang hinding-hindi mag-aatubiling magbigay ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. We extend our tender love and care.
again, congratulations po sa ating mga Congratulations. winners. Lahat. At every episode ay talagang may panalo. May mananalo, May. no? Ayan. At wag na natin patagalin para sa ating word of the day. Anong magiging word of the day natin ngayon? Yes, of course, dahil syempre nag-aabang na yung iba kung ano ang magiging word of the day na ibibigay natin ngayon. So, word of the day natin ngayon, kunin na natin, ma'am. Yes. Ano bang magiging word of the day natin ngayon, Sir Word Rax? of the day. Asan? Okay, anyway. Thank sige. you, Sir Raf. Shake muna tayo. Okay. Ako ang nag-shake. Ikaw kumuha. Anyway. Iyon. Ayan. So, ito ang ating word of the day. Word of the day natin ngayon ay collaboration. Ayan. So, ito po Collaboration. ang word na inyong gawan ng sentence sa inyong sariling wika. Okay, tama ba, ma'am? Oo, ayan. So, word of the day is collaboration. Pero ayan, hanggang mamaya po, before tayo mag-e-end, ay pwede pa naman sila magpadala. Even after na matapos po ang isang oras ng ating show, ay pwede pa naman silang magpadala ng kanilang mga entries hanggat hindi pa napupuno yung 3 winners. Hanggat hindi Dahil naman. every episode Tama. natin ay meron po tayong 3 winners. So, ang ating magiging guest ngayon, ito nga, tingnan natin kung bago natin siyang saginahin. Alam mo bang ibig sabihin ng saginahin? Sir. Okay, baka may mga yakan na nakakarinig. Yakan matutuwa na sila. language Dahil yun. ibig sabihin ng welcoming ng somebody. Pag word sagina. Okay. Siya ay pangalan is Abdullaji Abubakar. Ang nickname ang nakalagay si LA o kaya si Laji. At siya ay nakapag-aral sa Damascus. So, ang sabi pa nga niya dito, my working experiences as translator and interpreter in English and Arabic and vice versa, more than 30 years half of my Masya Allah. existing life, sabi. Ayun. So, Expert na ito. Kahit Oo. paano, tingnan natin. Magaling talaga. Okay, pakinggan natin. At i-welcome na natin ang ating guest, ma'am. Yes, sir. Assalamualaikum po, Sir Abdullaji Abubakar, at welcome po sa programa ng TID na Kapatid Language Connect. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you for inviting me. At maganda yung ginagawa niyo yan. Pagpatuloy niyo lang. Inshallah, sir. Okay. Ayan. Sir, una dito ay nagpaparating po kami ng pasasalamat dahil binigyan niyo po kami ng oras na makausap po kayo at marinig po ng ating mga viewers mula po sa isang katulad po ninyo na eksperto sa pagsasalin, translation and interpretation. Nakakatuwa po na may isang bangsamoro na katulad po ninyo, Sir Rax. Yes, tama. Ayan. So, ako na, excited na ako, sir, magtanong kay Actually, sir, yes, sir. Actually, Yes. nabanggit yung salitang eksperto, hindi naman ganon. Hindi naman eksperto na yan. Malayong-malayo pa tayo dyan sa eksperto na yan. Pero, nakapag-translate na rin tayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mundo, Mashallah. at sa iba't ibang lengguwahe. Mashallah. Sir, last na lang din, parting words niyo po sa sumusuporta sa ating programa at sa mga viewers po natin ngayon. Okay, alhamdulillah. Salamat sa pag-imbita sa akin. At sana hindi ito first, maulit-paulit tayo para Inshallah. malay mo magkaroon ng mga bagong kaalaman, bagong idea, bagong pwede nating i-add dyan sa... Actually maganda na, okay na. Pero dapat Opo. ma-improve pa natin para mas maganda pa lalo. Yes. Ayun, okay. And sir, we look forward po para sa mga future na collaboration ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the Bangsamoro Translation Yeah. Authority with your office ng translation, inshallah. Sige po. Sige po. Okay, magsukur. Okay, pagsukur Okay. and syukran. Yes, sir. Jazakumullah. Maraming salamat po. At Maraming salamat. alhamdulillah at na-meet po namin kayo. Maraming salamat Thank you. po, Sir Abdullaji Salamat. Abubakar. Bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ang Okay. quotable quote po mga kapatid ay ito po yung mga sinasabi niya basta mga katigan ng mga BTA Parliament member tano ipapadsampay nila siya Okay. kanubang sa moro. So kung mapapansin niyo po sa aming page, no, again ulitin ko po, no, BTA Translation and Interpretation Division, no, Facebook page po yan. Nandiyan po yung translation ng mga quotable quotes in different languages like Maguindanao, Tausugyakan, Filipino, Arabic, Maranao, Maranao. of course, Yes. no? Kasi yun po yung mga languages na meron po dito sa TID. Ayan, so as posted po sa ating Facebook page, you know, we proudly highlight itong exceptional career of Attorney Ishak V. Mastura, a member of the Bangsamoro Transition Authority. No? Ayan, yun po, no? Doon po, sa kanya po itong quotable Ay, wow, quote. sir. Assalamualaikum po kay MP Attorney Ishak V. Mastura. And Sir Ranks, unahin mo nang i-present yung Filipino ng kanyang... Okay, so ang Pilipino ng quotable quote ni Sir Attorney Ishak Mastura, ang pagpili ng leader para sa ating bayan ay isang paraan upang mabigyan ang bawat isa ng pagkakataon na pumili ng nais nilang mamuno sa Bangsamoro. Gayunpaman, alalahanin natin na dapat nating piliin ang mga taong may malasakit at pagmamahal sa bayan. Sa huli, ang hangarin ng karamihan sa ating mga leader sa Bangsamoro ay ang pagkakaisa, pagmamahalan at ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang magiging daan tungo sa pagpunlad ng Bangsamoro. Sapagkat tayo, bilang mamamayan, ang makikinabang sa mga bunga nito. So, yun ang Filipino translation ng quotable quote ni Sir Attorney. Alright. Yun. So, usually, Sir Rax, ang nakukuha natin na quotable quotes ay it's either in English or Filipino. Pero ito, kaiba si MP, ang binigyan niya sa atin ay naka-Maguindanao na yung pinaward niya sa atin. Actually, yun ang Diba? pag So, talagang ibig ginamit sabihin, mo ang sariling wika. diba? Oo, diba? Be proud. Ayan, so, originally, ito po yung Maguindanao talaga na ibinigay po ni Honorable MP, no? Si Attorney Ishak Mastura, in Maguindanao, so kapamili sa agkonutan kanudalopa na ukit no uma ni isa sa makapamili sa andaw ato kaanten ikalinyanin akumamal kanudalopa no Bangsamoro. Uged, nayata no tadaman, nayata no pamili na sumataw sa ginawa dumalimo sa kapagingad. Kaginayanin mauli, nayadan tatap kano mga agkonutan tano sa Bangsamoro, nayani lang bunungaya kano kita no nakapamagayon, kag kalimwa ndo kasimba kano Allah Subhanahu wa Ta'ala alalan akag kapya no Bangsamoro kag ginasakita no ataw no dalopa itigto makanggunalon. Makanggunalon. Oo. Ayun. Ayan. So yan po yung Maguindanao. At eto na Maranao naman. Ayun, Maranao. Maranao. Sige na. Para naman po sa Maranao translation ng kanyang quotable quote ay so kapamili sa uluan para ko inged tano na isa ukit kabugi sa palapala daw manisa ang makapamili sa tumuoniran tendingan sa Bangsamoro kagya moto na pikiran tano ayat tano piliin na sutawa ad nagagaw agu babayayan ko ingad orian yan na ayasinganin o kadakalan uluan tano sa Bangsamoro na sukapag-isa-isa kagkakalimuay agu so kaparatyaya ko Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ipbeloy alalan ko kapakausur ubang samuro sabab sa sektano magingad ibenar pakausba ko ungan niyan. Ayan, para yun sa mga kapatid natin na mga Maranao. At ikaw na ang bahala sa tausog. Next, ang tausog translation ng quote. Okay? Sige, tausog. Yung tausog. Basta tausog lang niya, in pagpinakura hula na to, hambuok siya kaagi kasupaya in raayat makapagbayasin kabayaan nila magnakura habang sa moro. Misan bihat to, tungtungon na to, in subay makalingkod nakura, amuin nagmamasusa pahula. Hamahuli, in yangan-angan sin kamatauran, amuin paghambuok, pagkasilasa, iban pamarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin mga kanakuraan habang sa moro.
amo iniin mahinangdan tungod pa kasambuhan sin Bangsamoro. Sabab sin kita niura naghuhula in makahampit habungasin mga MP. Oh, di ba? Ang Ayun. galing. So, ang mga MPs natin parang nakakapagsalita na din sila ng Parang iba't ibang languages, ano? Oh. Linguistics na rin. At next, ang iyakan translation ng quotable quote ni Sir Attorney MP. Bangs iyakan, pamene na pura sila haten di dabwa ang banlabeyan, supaya tiap-tiap dangan kaurungan kaluhayan, mene bang sine kabayaan de magnapura sa bang samarohin. Sumaguwa si sa ien, besem tebipain suway do pinene tenbi iene siye magmasuse do mamalasa sila haten di. Kahinapusanen, napura yeme siye inangan-angan den pagdarambua, pagkasilasa, do pagparatsaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya inin subay labayan pamasambu lahat bang samorohin, pegge kita biro maglalahatin niye mamaruli buwa na inin. Ayun ma'am ang yakan translation at tutuloy na rin tayo sa Arabic nito. Ayun. Bil Arabi, ikhtiyaru qaid li sha'bina huwa wasilatun liman hal jami' al fursa li ikhtiyar man yuriduna qiyadat Bangsamoro. Wa ma'a dhalik دعونا نتذكر أنه يجب علينا اختيار أشخاص يهتمون بالبلاد ويحبونها وفي النهاية فإن رغبة معظم قادة بنغسامورو هي الوحدة والمحبة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وسيكون هذا هو الطريق نحو تنمية بنغسامورو لأننا كشعب سنجني ثمارها أوكي. Yon ang Arabic ng quotable quote, ang quote ni Sir MP Attorney Mastua. Ayan. At para po sa mga gustong balikan yun, ano, ay nandyan lamang po yan sa ating Facebook page, ano, at pwede nyo pong i-share, no, para po malaman din ng ibang mga kapatid natin na ganun pala yung sinasabi ng ating mga butihing MPs, ano. 'Di ba? So, mas nakakarating ng maayos, mas nakakapag-communicate, no, ang ating mga MPs. Gamit lang po itong simple lang na quotable quote mula po dito sa Kapatid Language Connect na programa po ng TID. Di ba, Sir Ras? Sa ganun, lahat ng Bangsamoro ay tiyak na maintindihan na nila ang kung ano ang meron dito sa mga messages sinasabi ng ating mga MPs. Oo. Okay. Ayan, so para po sa ating mga viewers, maraming salamat po, no? At Sir Rax, nais din nating pasalamatan ang mga nakakasama natin sa project, ano? Okay. Una diyan ay recently ay nagkaroon ng meeting ang TID with the Bangsamoro Women Commission at kasama syempre nandoon ang ating division chief, ano, na si Ma'am Ferus Candao, at nandoon mismo yung chairperson ng BWC or Bangsamoro Women Commission na si Ma'am Baynon, ano? At maraming salamat po. Thank you. Yes. And of course, ang Subatra. Ayan. So, aabangan po ninyo ang magiging, inshallah, na magiging project. Ano? May collaboration po na ita-translate. Ano? Unti-unti nang dumarating yung mga nais ding magpa-translate ng mga ganong, wag muna natin sabihin. Anyway, abangan na lang yan. Ano? Although magkakaroon naman din ng clue, pero sinisika po ng TID na maging bahagi ng mga ganitong project, inshallah. Yes. And also, binabati din natin ang MOSEP, no? At naging successful naman yung ating project, ano, collaboration with them, yung Halalang Bangsamoro. And in fact, nagkaroon na po ng pilot testing, no? Alhamdulillah. Complete ng iba't ibang wika na. And also binabati din natin ang Probe Media dahil yan ay may PMFI. Kasalukuyan ay may ginagawa tayong validation, ano, para doon sa naisalin na radio plug at para sa video, no, na script. Ayan. So, ganun din po na binabati natin ang commission sa wikang Filipino. Ongoing pa din po. Hindi po ganun kadaling mag-validate, no? Ongoing pa din po yung validation ng commission sa wikang Filipino sa naisalin na Bangsamoro Electoral Code. Ito po ay sinalin ng ating opisina, no, ng TID. Yes. And also binabati din natin ang network, Kasalin Network,
no? At ito ay grupo, no? Grupo po Myself ito and ng mga translators na kung saan talagang sinusuportahan na maging yung professionalization ng translators, inshallah. At bahagi po, aktibong bahagi po ang TID diyan. Ayan. So, sir, meron na ba tayong mga messages? Anyway, Yun, oo. kung wala pa naman tayong ayun na. At Sir Rax, dahil dyan ay we still have 5 minutes, anyway, binabati din natin si Faye. Ayan, pa siya. Talagang Ayun, si nakatutok Ma'am Faye. yung ating Okay. mga kasamahan. Ayan. Right. So, ulit ang word of the day natin kanina, baka meron bagong kapapasok lang, ay collaboration. Ang gagawin, i-translate nyo mismo ang word into your, sa iyong sariling wika, and then gawan mo ng sentence. Ang word ng collaboration, actually, ma'am, alam mo hindi siya bago lang pang WOTD natin. Ito ay nakasaad sa Quran, meron siyang sinasabi. Actually, tinignan ko ang word ng collaboration. Meron isang verse, ang ayah sabi niya, and cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. So, isa to sa, kung hindi man siya pinaka-word, pero ito ay related sa word na collaboration. At meron ding sinabi sa Arabic na Proverbs, ang sabi, al-ittihadu quwwah, yung pagkakaisa ay lakas. Ayun. Meron pa. Sandali. Meron pa dito, sabi ni Hindi Joel nauubusan, Brown, sige. collaboration is the engine that drives innovation. Meron pa. Si Helen Keller, baka yakan to kasi puro Helen Keller. Sigurado ka sa... Ang sabi niya, Anong sabi? alone we can do so little, together we can do so much. So, ibig sabihin sa pagsasama, pagkakaisa, ay makakagawa tayo ng mas marami. Ayun. Okay, so, Ayan, so talagang nag-research si Sir, may mga ganun siya pa-sample. At pinakagusto ko doon ay yung collaboration na sinasabi mo, na from Quran. Yes. Ayan. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga umantabi po ng ating programa at patuloy niyo pong suportahan ang Kapatid Language Connect. Pwede rin po kayo magparating ng inyong mga mensahe. Okay lang yan. Welcome po yan. Lalo't ito po ay for the benefit of all. Di ba? Oo. Ayan. So, naku Sir Rax, November na tayo at patapos na din ang November at parang nararamdaman ko na excited na ang co-host ko na translator ay magiging interpreter na din, mag-on board. Pag natapos na po yung building, ilang na sunod na pinapatayo ngayon para sa ating translation booth, inshallah. At saktong-sakto yun yung binabanggit ng ating guest kanina. Di ba? yes, ma'am. Oo. Pero sabi nga niya, hindi ito madaling trabaho at tayo man sa ngayon ay translator na at interpreter pa. Pero hopefully, inshallah ay mas dumami pa ang team ng TID dahil ito po ay pinagsisikapan ng ating division chief na si Ma'am Fairuz Candaw na maipropose, di ba? Para mas madami, mas masaya, mas epektibo ang serbisyo ng TID sa publiko. Ayun. Inshallah. Okay, so shout out si Kaam Kemon, kaniyong katan, Makaam Kemon, mga danakan, mga katatay mga huram, dumi kong tinai, si Suba, si Binduk, si Kemon Luome. Kemon mamayang ko ituhin, makadari ka masen na message sentence bin At sa inyong lahat, muli po, Rax Barca, yakan translator ng Kapatid Language Connect ng Translation and Interpretation Division. Yes, at ito naman po ang magandang translator ng TID, Norain Lambitan. Maraming salamat po. Abangan pa po hanggang sa mga susunod pa mga Fridays para po sa ating programang Kapatid Language Connect. Hatid po yan sa inyo ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Huwag kalimutan manood ng TLC.